Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Welcome po sa programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Samahan po ninyo kami sa gagawin po naming discussion. Makakasama po natin ngayon ang kapatid na Leo Pidlawan, ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Magandang araw po sa inyo kapatid na Leo. Magandang araw din sa inyo kapatid na Glenn. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Sana po ay samahan ninyo kami sa kabuuan ng gagawin po naming pagtalakay. Kapatid na Leo, ito pong gagawin nating pagtalakay ngayon ay totoong napapanahon sapagkat kitang-kita at ang totoo po ay damang-dama po natin ang epekto ng mga nangyayari po sa panahon natin ngayon. Yun lang pong pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo, di po ba? Sinundan pa po yan ng pagtaas din ng presyo ng mga bilihin o ng mga pangunahing pangangailangan po ng tao. Kaya ang resulta po, lalo pong tumitindi ang kahirapan. Ang totoo kapatid na Glenn ay meron din tayong mga kapatid sa loob ng iglesia na naroon sa mga lugar na apektado ng paglalabanan ng mga bansa. Opo, at ang natural lang po na yung mga kaanak po nila na narito po sa Pilipinas, talagang nag-aalala po para dun sa mga kaanak naman nilang naipit dun sa mga dakong mapapanganib, di po ba? Mga kaibigan, sa mga nangyayari pong yan, hindi po exempted ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang mga nararanasan po ninyo ay siya ring nararanasan po namin. Ang pagkakaiba lang ay ang reaksyon at kung paano po hinaharap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mga pagsubok. Naitatanong kasi ng iba, kapatid na Glenn, dahil sa nakikita nila, sa kabila ng mga kaguluhan, kaligaligan, at lalong tumitinding kahirapan, tayo namang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy sa ginagawa nating pagsamba at hindi natin pinababayaan ang ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Bakit nga po ba, kapatid na Leo, ano po ba ang itinuturo ng Biblia tungkol po sa mga kapigatian, sa mga kabalisahan at mga kabiguan? Mababasa natin ang pahayag na nakasulat dito sa Juan. Sa 16 at 33, pakinggan po ninyo mga kaibigan. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang sa akin ay magkaroon kayo ng ganap na kapayapaan at matibay na pananalig. Sa sanlibutan ay mayroon kayong malaking paghihirap at mga pagsubok at pagkabalisa at kabiguan. Subalit kayo ay magalak, magpakatapang, manalig, magpakatotoo, laksan ng loob, dahil akin ang nadaig ang sanlibutan. Inalisan ko na ito ng kapangyarihan na makapaminsala at nalupig ko na ito para sa inyo. Mga kaibigan, pansinin po natin na ipinagpauna ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya, sa sanlibutan ay mayroong kayong malaking paghihirap at mga pagsubok at pagkabalisa at kabiguan. Kaya ang mga pagsubok, kapatid na Leo, at kabalisahan ay hindi po ipinagtataka ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat narito pa tayo sa daigdig, talagang nararanasan po natin ang mga bagay po na yan. Kaya talagang habang tayo narito pa sa daigdig, kapatid na Glenn, ay maaari tayong subukin sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng mga kabiguan sa buhay. Maaaring makakaranas tayo ng matitinding kahirapan at mga kabalisahan sa buhay. Opo, pero magkagayon pa man, paano po natin dapat harapin yung mga bagay po na yon? Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, kapatid na Glenn at mga kaibigan, kayo ay magalak, magpakatapang, manalig, laksan ang loob. Mga kaibigan, di po ba ganyan naman talaga natin dapat harapin ang anumang mga pagsubok? Ito po ang laging itinuturo at ipinapaalaala sa amin ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na anuman ang mangyari o aming maranasan, hindi kami dapat madaig ng kalungkutan. Hindi kami dapat pinanghihinaan ng loob, lalong hindi po dapat mawalan ng pag-asa. Dapat ay laging tama ang pananaw sa pagharap sa mga pagsubok. Ano po ba ang dapat na maging pananaw po natin, kapatid na Leo, sa pagharap po natin sa mga pagsubok at kabalisahan? Pakinggan po natin mga kaibigan ang nakasulat dito po sa Ikalawang Korinto sa 4 at 17.
Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Sana po mga kaibigan ay napansin ninyo ang pananaw ng mga hindi kailanman madadaig ng mga suliranin. Ang tinitingnan po nila ay hindi po yung kapighatian na humahad lang sa kanila, kundi yung magiging resulta ng kanilang nararanasang kapighatian. Ayon po sa pahayag ni Apostol Pablo, magbubunga ito ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. At sana po napansin din po ng mga nakasubaybay po sa ating kapatid na Leo, yung binabanggit po ni Apostol Pablo kung paano niya inilarawan yung kapighatian at yung mga pagsubok. Ang sabi po, bahagya at panandalian lang. Kaya temporary lang po, di po ba? Apo. Kaya nga mga kaibigan, hindi tayo dapat maigupo ng mga yan at hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Napakahalaga na maging tama ang pananaw natin sa mga pagsubok. Kapag tama ang pananaw sa mga pagsubok na ating nararanasan, magiging tama rin ang reaksyon natin sa pagharap po sa mga yon. Wala kasi yon kapatid na Glenn sa laki at Apo. bigat ng problema. Kundi mga kaibigan, nasa tatag at tamang reaksyon noong tao na humaharap po sa pagsubok. Tama po kapatid na Leo, kasi meron pong iba na ang liit lang naman ng problema. Pero palibasa, mali nga po yung pananaw niya doon sa nararanasan niya, parang lumalaki po sa kanya. Kaya ang nangyayari, nadadaig po siya na pagtatagumpayan siya nung problemang pinagdaraanan. Opo. Pero meron naman pong iba, ang laki-laki na po nung problemang hinaharap, palibasa nga, tama yung pananaw niya, nakakaya niyang pagtagumpayan. Nadadaig niya, ano man yung mga pagsubok na kanyang hinaharap. Sino po bang isang halimbawa, kapatid na Leo, na ibinibigay po ng Biblia, na dumaan din po sa matinding kapighatian, pero hindi po nawalan ng pag-asa? Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang nakasulat po dito sa Ikalawang Korinto sa 4, 8 hanggang 9. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Mga kaibigan, sana po ay napansin ninyo yung sinabi ni Apostol Pablo na kanila pong naranasan. Ang sabi po niya, ginigipit kami sa kabi-kabila. Kapatid na Glenn, kapag sinabing ginigipit, maliit na problema po ba yun? Hindi po, sigurado pong malaking problema o malaking suliranin po yun. At kung napansin natin, kapatid na Glenn at mga kaibigan, yung panggigipit na ginawa sa kanila ay hindi basta panggigipit lang, kundi kabi-kabila. Kabi-kabila yung panggigipit na kanila pong naranasan. Opo, pero paano po pinakitunguhan ni Apostol Pablo yung naranasan po nilang kabi-kabilang panggigipit po sa kanila? Hindi po sila pumayag, mga kaibigan, na madaig sila ng kagipitang kanyang o kanilang kinasuungan. Maaring dumating po yung pagkakataong nakaranas sila ng kabiguan. Ang sabi nga po, at ipinahayag ni Apostol Pablo ay naibubuwal. Pero hindi po sila pumapayag na sila ay hindi makabangon. Bagaman naibubuwal, pero hindi sila tuluyang nailulugmo, kapatid na Glenn. Opo, kumbaga sa boxing, kapatid na Leo, nung tamaan siya ng mabigat Malakas na na suntok, suntok, di po ba? Maaring na-knockdown po siya, pero hindi siya pumayag na ma-knockout po siya. Bakit po kaya nagawa po ito ni Apostol Pablo? Sapagkat yung kanyang pananaw, kapatid na Glenn, ay naroon sa positibo na magiging resulta o ibubunga nung mga kapighatian at pagsubok na kanyang naranasan. Paano po nagawa ni Apostol Pablo na maging positibo po yung pananaw niya sa kabila po ng mga mabibigat na pagsubok at kagipitang pinagdaanan po niya? Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang nakasulat po dito po sa Ikalawang Korinto sa 4:16 hanggang 18. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita.
sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ng mga bagay na di nakikita. Mga kaibigan, pansinin po natin kung saan nakapako yung paningin ni Apostol Pablo at ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo noon. Ayon po sa Biblia, sa mga bagay na hindi nakikita. Yan po yung tinatawag na pananampalataya, kapatid na Leo, di po Opo. ba? Sumampalataya po si Apostol Pablo na pagkatapos niyang maranasan o pagdaanan po yung iba't iba at malalaking mga kapigatian at mga pagsubok, magbubunga po yon nung kaligayahang walang hanggan. Mga kaibigan, tandaan po ninyo ito. The reward is at the finish line, not at the start. Tama kapatid na Glenn, doon talaga ang dapat na maging focus natin. Mga kaibigan, ang sabi nga sa psikolohiya ng tao, problems are those things we see if we take our eyes off the goal. Opo, kung dadalhin po natin sa sitwasyon natin, kapatid na Leo, kapag ka nawala po yung ating paningin doon sa ating adhikain o sa ating layunin, halimbawa, na-distract siya ng mga bagay na nangyayari po sa kanyang paligid, doon na po papasok yung kabiguan, yung kalungkutan, sapagkat matutuon na lang po yung pansin niya doon sa mga problema, sa mga pagsubok na kanya pong pinagdaraanan. Kaya pagka ganon, kapatid na Glenn, pagka kinumusta na natin ayun, nakalaglag na yung balikat, Opo. nakakunot noon na, at halos, sabi nga, ay hindi na natin maipinta Opo. yung kanyang itsura. Larawan na po, mga kaibigan, ng matinding panlulupaypay at kawalan ng pag-asa. Mga kaibigan, ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo, hindi po ang tinatanaw ay ang hirap o bigat ng sitwasyon na kanilang nararanasan o ang dami ng problema na dumarating po sa kanilang buhay. Talaga pong nariyan ang mga bagay na yan. Mararanasan po talaga yan ng tao. Subalit, nakatanaw po kami doon sa aming pag-asa na ang lahat ng nararanasan namin ito ay papalitan ng Diyos ng kaligayahang walang hanggan at wala pong katulad. Kaya, kapatid na Leo, ano po ang pinagsisikapan po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na magawa kahit po maging napakahirap ng kalagayan po ng buhay? Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang pahayag po ni Apostol Pablo na nakasulat po dito sa Filipos sa 3:12 hanggang 16. Hindi sa nakamtan ko ng mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ng layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko ng mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipauunawa sa inyo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutuhan. Mga kaibigan, pansinin po ninyo yung ipinahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Kaya hindi po tumitigil, hindi po napahahadlang at lalo pong hindi sumusuko ang mga tunay na lingkod ng Panginoon Diyos kahit pa napakabigat ng pinagdaraanan sa buhay. Yan po ang itinuturo sa atin ng atin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na hindi po tayo dapat sumuko. Sabi nga never surrender. Opo. Kapatid na Leo, ano po bang katangian ng isang kaanib sa Iglesia ni Cristo na anuman yung kanyang pinagdaraanan, hindi po kailanman sumusuko? Ang sabi ni Apostol Pablo, kapatid na Glenn at mga kaibigan, ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutuhan. Alin po ba yung mga natutuhan natin, kapatid na Leo? Yan ang mga kalooban ng ating Panginoon Diyos, kapatid na Glenn, na itinuro ng sugo Opo. at patuloy na itinuturo sa atin ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kaya mga kaibigan, anuman po ang hirap, gaano man po katindi ang pagsubok na pinagdaraanan, ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ay nagpapatuloy sa masiglang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Natutuhan din po natin mula sa pamamahala na ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya ipinagpapatuloy lang po natin yon sapagkat kakamtan naman po natin
yung gantimpalang pangako po sa atin. Kaya meron ng battle cry yung mga tao. Opo. Ay yun ang no guts, no glory. Na kapag ka po hindi nagpakatatag, mga kaibigan, ay hindi talaga magtatagumpay. Maring na itatanong naman po ng iba, kapatid na Leo, paano yun naman gagawin yun? Tao lang din naman kayo, katulad namin. Totoo yun, na tao lang talaga tayo, mga kaibigan. Subalit, meron pong sinabi ang Biblia tungkol sa mga tao ng Panginoon Diyos. Ganito po ang ating mababasa dito po sa 2 Korinto sa 12, 9 hanggang 10. Ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Mga kaibigan, ito po ang sinasampalataya ng lubos ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Na ang tulong po ng Panginoon Diyos ay sapat sa lahat po ng pangangailangan ng tao. Mga kaibigan, gaano man po ang ating nararanasan ngayon, makakaya po natin yan sa awa at tulong ng Panginoong Diyos. Kaya, lakasan lang po ninyong inyong loob. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kaya po kami narito na laging nag-aanyaya po sa inyo. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong panoorin ng mga programa ng Iglesia ni Cristo sa aming YouTube channel na Seek the Truth. Marami po kayong mapapanood doon na magpapalakas po ng inyong loob. Maaari rin po kayong magtungo sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na malapit po sa inyong mga dako. At doon ay malugod po kayong tatanggapin, lalo na po sa panahon ng aming mga pagsamba at pag-aaral ng mga salita ng Panginoon Diyos. Mga kaibigan, sana po ay nakatulong po sa inyo itong ginawa po natin pagtalakay sa pagharap natin sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Patuloy po na pinakahahangad ng palatuntunang ito na matupad ang napakadakilang hangarin ng ating Panginoong Diyos na isinasaad sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4 na ang lahat ng tao'y maligtas at mga kaalam ng katotohanan. Bago lamang po tayo matapos ay inaanyayahan po namin kayo sa isa pong panalangin. Panginoon po namin Diyos, Opo. salamat po ng marami sa iyo. Amen. Sapagkat sa napakabigat na kalagayan ngayon ng mga tao sa daigdig, Opo. ay nagturo ka sa pamamagitan po ng iyong mga katotohanan Amen. upang ang mga tao ay hindi po mawalan ng pag-asa, Opo. kundi manghawak po sa iyong magagawa Opo. at sumunod po sa iyong mga kaloob. Amen. Sana'y mahikayat po namin ang aming mga taga-subaybay Opo. na sumunod sa iyong mga kalooban. Amen. Isagawa po ang paglilingkod sa iyo Opo. at magtiwala po sa iyong magagawa. Amen. Alang-alang po sa aming kapakanan. Opo. Higit sa lahat sa ikaliligtas namin pagdating ng araw ng pag-uwi. Amen. Panginoon po naming Jesus, ipakipamagitan mo kami sa Ama. Opo. At ibiyaya mo pa po ang maraming pagtatagumpay sa iyong banal na iglesia. Amen. Ama, sumasampalataya po kami. Lagi mo pong pagpapalain ang iyong pamamahala Amen. at ang kabuuan ng iyong banal na iglesia. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa ngalan po ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.